Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Unified 911, anong matutulong namin? Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo.
Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Arito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Unified 911, anong matutulong namin Narito ang sa'yo? mga Anya ti balitang maitulong hatid ng miken ka ating po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Formal lang nilagdaan ng Philippine National Police, katuwang ang Korea Department of International the Interior and Local Government, Philippine National Police, Korean Embassy in the Philippines at Korea International Cooperation Agency para sa pagpapaunlad ng Criminal Investigation Management and Analysis System na layuning palakasin ang kakayahan ng bansa sa data-driven policing. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Edwin Baris. Formal lang nilagdaan ng Philippine National Police, katuwang ang Korea International Cooperation Agency o KOICA at Department of Interior and Local Government at Embassy of the Republic of Korea ang record of discussions para sa establishment of Criminal Investigation Data Management and Analysis System Project noong ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan sa Campo Crame. Pinangunahan ang seremonya ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla Jr. at PNP Chief Police General Jose Melencio Sinar Tatis Jr. Layunin ng proyekto na pag-isahin at palakasin ang mga investigative database ng PNP sa pamamagitan ng isang centralized system upang mapahusay ang crime analysis, investigasyon at koordinasyon ng mga ahensya. Ayon sa mga opisyal, malaking hakbang ito sa digital transformation at modernization ng law enforcement bilang bahagi ng PNP-focused agenda. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Tinatayang aabot sa 2 milyong halaga ng hinihinalang shabu na nakumpiskan ng mga otoridad matapos ang isang buy-bust operation sa lungsod na nagresulta sa pagkakaresto ng 2 drug suspect. Ibabalita yan ni Police Corporal Joel Subsuban. 2 hinihinalang drug personalities, kabilang ang isang high-value individual, ang naaresto sa isinagawang joint buy-bust operation sa Zone 4, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Madaling araw ng Mayo 29, 2026, kinilala ng mga otoridad ang mga naaresto na sina alias Sam, 20 years old, at itinuturing high-value individual, residente sa Zone 4, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City, at alias Abdul, 25 anyos, residente sa Upper Nazareth, Cagayan de Oro City. Pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office sa pamumuno ni Police Major Aldrin Estrada Vaculio, katuwang ang City Mobile Force Company ang operasyon sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 10. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na umabot sa 300 gramos at tinatayang standard drug price na 2,040,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang mark money
digital weighing scale, mga paper bag na hinihinalang ginagamit bilang lalagyan ng illegal na droga, ikubag at isang Android cellphone. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng CDEO Kokpo ang mga naarestong suspek para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act number 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Subsuban. Ipinamalas ng mga kabataan ng kanilang talento sa pagsasayaw sa isinagawang PNP Dance Workshop 2026, isang programa ng Philippine National Police na naglalayong hubugin ang galing sa sining at palakasin ang ugnayan ng kapulisan at komunidad. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Dara Falogme. Patuloy na pinauunlad ng Philippine National Police ang talento at kakayahan ng mga kabataan sa pamamagitan ng sining at disiplina. Masaya at makulay na isinagawa ang PNP Summer Dance Workshop Recital 2026 na dinaluhan ng mga kalahok, kanilang mga magulang at mga kapulisan. About being flawless, it's about being fearless. So today we don't just watch performances. We will watch our children discover confidence in every step. We will see our teams finding their rhythm and their style. And we see our PNP dancers proving that discipline and dance can absolutely move the same beat. So sa mga excited, very proud na parents, instructors, and coaches, maraming salamat po. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ang opening salvo at participants encourage, kung saan nagpakitang gilas ang lahat ng kalahok sa kanilang best summer attire. Patuloy namang nagbigay ng aliw at inspirasyon ang iba't ibang dance performances mula sa kids group, Tintala, Fusion, Shesh, PNP Junior Dance Team at PNP Dance Team Elite. Bahagi rin ng programa ang final performance na Galaw-Galaw Summer Dance, Curtain Call at isang espesyal na presentasyon na may temang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Layunin ng naturang programa na paunlarin ang talento, disiplina at kumpiyansa ng mga kabataan habang hinihikayat silang maging aktibong katuwang sa mga positibong gawaing pangkomunidad. Mula dito sa Bulwagang Lapu-Lapu, Camp Region, Rafael G. Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. 3 suspect ang naaresto sa isinagawang buy-bus operation ng mga operatiba ng Philippine National Police sa lungsod bilang bahagi ng pinigting ng kampanya kontra iligal na droga. Ibabalita yan ni Patrolwoman Resali Umalan. Naaresto ang 3 suspect sa isinagawang buy-bus operation ng mga operatiba ng pulisya sa Coronadal City pasado alas 12 ng madaling araw noong Mayo 29 taong kasalukuyan sa Purok Lower Sopon, Barangay San Jose. Kinilala ang mga suspect na sina alias Kin, 23 anyos, alias G, 28 anyos at alias James, 36 anyos. Ang lahat ay pawang residente ng lungsod ng Coronadal City. Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon sa bisa ng PIDEA pre-operation sa pakikipag-ugnayan ng mga operatiba ng City Police Drug Enforcement Unit, South Cotabato Police Provincial Drug Enforcement Unit, Intelligence Operatives ng Coronadal City Police Station at First Provincial Mobile Force Company. Sa nasabing operasyon, nakabili ang pusher buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula sa suspect kapalit ang halagang 500 piso. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may kabuuang bigat na humigit kumulang 10 gramo, ang mga nakumpiskang ebidensya na may tinatayang halagang 68,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang mga suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Patuloy namang nananawagan ang pulisya sa publiko na makiisa sa kampanya kontra iligal na droga sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kilala si Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. bilang isa sa mga top-rated government official sa bansa. Batay sa resulta ng Index of Governance Survey ayon sa inilabas na ulat kamakailan. Ibabalita yan ni Patrolwoman Dara Falogme. Kinilala si PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. bilang isa sa mga pinakamataas ang rating na opisyal ng pamahalaan sa pinakahuling Boses ng Bayan, Index of Governance Survey na isinagawa ng RPMD Foundation Incorporated. Batay sa survey na ginanap noong Abril 1 hanggang 8 at nilahukan ng 5,000 kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, nakapagtala si Police General Nartates ng 78.8% index of governance score kasabay ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating. Ipinapakita ng resulta ang patuloy na pagtitiwala ng publiko sa mga hakbangin ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad, at pagpapabuti ng paghatid ng serbisyo ng kapulisan sa buong bansa. Ayon kay Police General Nartates, ang pagkilalang ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng kawani ng PNP, na patuloy na naglilingkod ng may dedikasyon at profesionalismo. Dagdag pa niya, mananatiling nakatuon ang PNP sa pagpapalakas ng tiwala ng mamamayan sa pamamagitan ng integridad, pananagutan, at responsabling paglilingkod alinsunod sa PNP Focused Agenda. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman. 4 na suspect ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Philippine National Police na nagresulta sa pagkakakumpiska ng tinatayang 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu. Yan ang ibabalita ni Police Corporal Joel Subsuban. Arestado ang 4 na hinihinalang drug personalities matapos maaktuhan sa isinagawang joint buy-bust operation sa Zone 13, Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental bago maghating gabi ng Mayo 28, 2026. Kinilala ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na sina alias Simud at Steven, kapwa 33 years old, at mga residente sa Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental, alias Clifford, 34 anyos, residente sa Impasugong, Bukidnon, at alias Ryan, 35 anyos, residente sa Kasinglo, Taguluan, Misamis Oriental. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit Team 2 ng Police Regional Office 10, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, ARSA 10, Taguluan Municipal Police Station, PDGC Uyo Region 10, RA Kukpo, RID 10 at RIU 10 ang naturang operasyon. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulag 150 gramos at tinatayang standard drug price na umabot sa 1,020,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang marked money, isang cellphone, lighter at mga plastic cellophane na hinihinalang ginagamit sa illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Maharlika Custodial Facility ang mga naarestong personalidad habang isinesailalim sa examination ang mga nakumpiskang illegal na droga sa RFU Region 10. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9165 laban sa mga naturang suspek. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Subsuban. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at sa YouTube channel naman para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM. Ugaliing mag-fact check, magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.